Magandang umaga po sa bawat isa. Ang pagbibigay galang po sa gagawin po nating pagbasa ng banal na kasulatan ay inaanyayahan po na mangyaring tumayo po tayo sa gagawin po nating pagbasa na atin pong matagpuan sa Lucas chapter 15 verse 20. Ay ganito po ang sinasabi. At siya ay nagtindig at pumaroon sa kanyang ama. Datapwat samantalang nasa malayo pa siya, ay natanawanan siya ng kanyang ama. At nagdalang habag at tumakbo at niyakap siya sa lieg at siya ay hinagkan. Ang mayamang pagpapala nawa ng ating Panginoong Hesukristo ang siyang sumatin lahat sa pagkabasa at pagkadinig ng kanyang banal na salita. Tayo po yung manalangin. Sa iyo, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Sa iyo ang papuri, pagdakila at pagluwalhati sa iyong katastasang pangalan. Sapagkat ang iyong kabutihan at kagandahan loob ay magpakilanman. Sa umagang ito, O Diyos, ay ihanda mo ang puso at isipan ng bawat isa sa amin sa gagawin naming pananambahan at paglilingkuran sa iyo. Nawa, O Diyos, ay matagpuan mo ang bawat isa sa amin. Banal, karapat-dapat at kalugod-lugod sa iyong banal na paningin. Tulungan mo, O Diyos, ang mga lalaki at mga babae na siyang iyong gagamitin at kakasangkapanin. Simula sa pag-aawitan, maging sa pagpapahayag, O Diyos, ng iyong banal na salita. Nawa, O Diyos, ay ang patnubay at ang pagtuturo ng Espiritu Santo ang siyang sumakanila upang sa ganon ang lahat ng mga salita na kanilang bibigkasin ay nagbubuhat, Panginoon, sa iyo. Ito lamang, O Diyos, ang aming dalangin, papurit pasalamat sa pamagitan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus, mula ngayon at magpakailanpaman. Amen. Makakaupo na po tayo. Bilang pagbibigay na maigsing pananalita lamang po, tungkol po dito sa ating binasa natin pong sa Luke chapter 15 verse 20, lahat po tayo ay nakakaalam kung ano po ang istorya nito. Ito po ay ang tungkol po sa prodigal son o ang alibughang anak, na kung saan ang anak po ay kinuha ang kanyang mamanahin, bagaman at nabubuhay pa po ang kanyang ama. So ito po ang pangyayari sa parabolang ito, na kung saan po ay ang alibugha pong anak ay nagdemand na ibigay na sa kanya ang bahagi na kanyang mamanahin sa kanyang ama. Ito pong ama na mabait, makadiyos, at naandun po ang pagnanasa niya na bigyan po ng kasiyahan ng kanyang anak, ay ipinahintulot po niya na ipagkaloob po yung hinihingi po ng kanyang anak. So, ibinigay po yung mana na dapat po niyang tanggapin sa likod na siya po ay nabubuhay pa. So, ito pong alibughang anak na ito ay lumayo sa kanilang bayan, nagpakasaya po, ginastos po ng walang kumbaga, hindi po pinahalhagan yun pong salapi na kanya pong tinanggap sa kanyang ama. Gastos dito, gastos doon, parang walang katapusan at walang ubos yung kanyang tinatangkilik. Ang masama po nito ay kung sino-sino po ang babae na kanyang kinakasama, naglalasing po siya, umiinom, at namuhay po siya ng isang pamumuhay na marangya po, na kung saan po ay ang nasa kanyang kaisipan ay wala po talagang kinakailangang paghandaan sa kinabukasan. Dumating po yung panahon na naubos na po yung salapi na kanya pong tinanggap sa kanyang ama. Ang ibig sabihin lang po ay naghirap na po siya, at doon po sa dako o lugar na kung saan siya po ay namamalagi, ay nagkaroon po rin ng tagutom. Mahirap po ang supply ng pagkain, kung kaya't nakaisip po siya na
trabaho, ano po, maghanap po ng ikabubuhay upang sa ganun ay mapunuan niya ang kanyang kagutuman. Ano po, nagugutom po siya dahil wala po siyang pambili na pagkain. To the extent na maging yung kinakain po ng baboy, ano po, kasi nagtrabaho po siya, naglingkod po siya sa isang farm na kung saan po ay ang trabaho po niya, ang hanap buhay po niya ay ang magpakain ng baboy. To the extent na gusto niya nang sumabay doon sa pagkain ng baboy. Ganon po siya nagutom. Ano po? Doon po sa kanyang kahirapan, doon po sa kanyang gutom na dinanas, ay na-realize po niya na bakit hindi dapat akong bumalik sa aking ama. Yung kanyang mga alipin ay kumakain ng maayos at tama sa oras. Masasarap ang kanilang kinakain. Ako na naandito ay sumasabay ng pagkain dito sa mga baboy. So, nag-decide po siya na bumalik sa kanyang ama at malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama. At tulad po ng ating nabasa sa Luke chapter 15 verse 20, ay sinalubong po siya ng mga alipin ng kanyang ama, pinapaghanda ng marangyang pananamit at sandalyas upang sa ganon ay salubungin nga ang kanyang anak. At ganon po, matapos po yung eksenang yaon, ay ang ama po naman ang sumalubong sa kanya, niyakap siya, hinalikan siya sa liig, at ipinakita po ng ama na ganon niya kamahal ang kanyang umalis o ang kanyang alibughang anak. So, dito po sa gagawin po nating pag-aaral o pangaral po sa umagang ito, ay pinamagatan po itong A Father's Compassionate Heart. Okay. At sa program po ninyo ay matagpuan po ninyo na meron pong 3 kadahilanan kung bakit ang isang ama na maka-Diyos ay meron siyang puso. Ano po? May puso siya at mahabagin. Ang kadahilanan po na ibinigay po sa atin ay 1, because it has compassionate vision. Dahilan sa meron po siyang mahabagin na pangitain o pananaw. Ang ikalawa po ay because it has compassionate emotion, meron po siyang mahabagin na damdamin. At ang ikatatlo po ay because it has compassionate action. Meron po siyang mahabagin na pagsasakatuparan ng kanyang mga binalak. So yun lamang po ang nais ko pong ibahagi sa inyo sa umagang ito at maraming salamat po sa bawat isa. Yan, good morning po sa ating lahat. Inaanyaya na po ang lahat na magsitayo. At simulan na po natin ang ating awitan sa umagang ito. Ayan, at para po sa ating unang awitin, ating paninindigan. Ayan, Bill, at unang-una po, siyempre, Happy Father's Day pala sa ating mga tatay na nandito. Pwede pong balitingin po natin yung mga tatay na nandito ng isang Happy Father's Day. Paligayang araw po ng mga ama. At salamat po sa lahat ng pagsisikap, lahat ng pagtsatsaga nyo para sa inyong mga pamilya. At ngayon po, di ba, ating paninindigan, siyempre bilang tatay, kailangan meron tayong paninindigan sa ating mga desisyon at sa mga paniniwalang meron tayo. So, as Christians, dapat wag nating hayaang makorap ng ibang aral ang ating pamilya. Bilang tatay, tayo yung protector ng spiritually, tayo yung protector ng pamilya natin. So, wag nating hayaang makorap ng ibang aral. Wag na i-preserve natin yung tamang aral na natutunan natin dito sa church. Amen? So, ngayong umagang ito, sama-sama nating awitan at purihin ang ating Panginoon. Let's sing.
Iglesia ni Kristo'y walang ibang nilalayon. Lahat ng tao at pangkabing reliyon, ngunit tanyag si Kristo'y Hari't Panginoon, na dapat sundin buong panahon. Umawit ng masigla sa paninindigan, ay laging magkaisa, humayo't makipagbaka hanggang sa magtagumpay ang aral ni Jesus at ng kanyang banal na iglesia. Ibangong maguli ang dati kakristyanuhan, yun sa turo at aral ng bagong tipan. Papag-isahin ang lahat sa isang iglesyang itinuro ni Jesus sa tanan. Umawit ng masigla sa ating paninindigan, ay laging magkaisa, humayo't makipagbaka hanggang sa magtagumpay ang aral ni Jesus at ng kanyang banal na iglesia. Walang ibang batayan liban sa kasulatan, walang ibang credo liban, walang ibang ngalan liban sa Kristiyano lamang. Ito ang ating paninindigan, umawit ng masigla sa ating paninindigan, magkaisa, humayo't makipagbaka hanggang sa magtagumpay ang aral ni Jesus at ng kanyang banal iglesia. Minsan pa umawit, umawit ng masigla sa ating paninindigan, ay laging magkaisa, humayo't makipagbaka hanggang sa pagtagumpay ang aral ni Jesus at ng kanyang banal iglesia, hanggang sa magtagumpay ang aral ni Jesus at ng kanyang banal na iglesia. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon at patuloy natin siyang awitan ng may kagalakan. Sarap pa rin sa iyo, O Panginoon, ang mga pagpapala mo'y lubos-lubos.
Minsan ang ating kaaway, pilit natin na tangay ang damdamin. At sa aming pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya, babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Kay sarap pa rin sa'yo, Panginoon. Kay sarap pa rin sa'yo, O Panginoon. Ang mga pagpapala mo'y lubos-lubos. Minsan ang aming kaaway, pilit natin na tangay ang damdamin. Aming pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya, babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Minsan ang ating kaaway, pilit natin na tangay ang damdamin. At sa aming pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya, babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo, na laging uhaw sa'yo, na laging uhaw sa'yo. Amen. And for our next song po, sa mga tatay po dito, naalala niyo po, yung unang beses umiyak yung inyong mga anak. Di ba po, siyempre, takbo agad tayo, buhatin natin, hinihila natin. Eh, yung unang beses po na nasira yung kanilang mga laruan, yung kotse nila, tanggalan ng gulong, siyempre kanino sila unang tatakbo? Siyempre, kay daddy, kay papa, di ba? So, gaya po nung ginawa po ng ating Panginoong Jesus, nung si Peter po, di ba, lumakad din sa tubig, papalapit siya kay Jesus Christ. Then nung nakita niya yung alon, nung na-distract siya nung alon, malaking alon, di ba, unti-unti siya lumubog. Pero to the rescue ang Panginoong Jesus. Tinaas niya agad si Peter. So, ganun din tayo sa mga anak natin, di ba po? Nung nasira yung laruan nila, nung kinailangan nila yung tulong natin, laging to the rescue yung mga tatay. Amen? Sama-sama po tayo, mawit. Falling on my knees in worship, giving all I am to seek your face.
place in your hands. God of mercy, humbled I bow down in your presence at your throne. And I called, you answered, and you came to my rescue, and I wanna be where you are. Let's sing. My whole life I placed in your hands. God of mercy, humbled I bow down in your presence at your throne. Sing, I call. And I call, you answered, and you came to my rescue, and I wanna be where you are. Sing, I call. And I call, you answered, and you came to my rescue, and I wanna be where you are. Sing. In my life, be lifted high in our world. Be lifted high in our love. Be lifted high. Sing, in my life. In my life, be lifted high in our world. Be lifted high in our love. Be lifted high. Higher, higher in my life. Be lifted high in our world. Be lifted high in our love. Be lifted higher, higher in my life. Be lifted high in our world. Be lifted high in our love. Be lifted high. And I called, you answered, and you came to my rescue, and I wanna
wanna be where you are. Sing I called, and I called, you answered, and you came to my rescue, and I wanna be where you are. Patuloy po natin awitan natin, Panginoon. Yan. So, alam naman natin na ang mga tatay po, di ba? Mga king. Tayo yung mga king ng ating mga tahanan. Pero, pagdating po sa ating Panginoon, lahat ng ating mga crowns, di ba? Nilalagay natin sa kanyang harapan dahil sa mundong ito, iisa lang ang king. Dahil iisa lang yung kingdom ng ating Panginoon. Amen? So, as tatay, dapat i-humble natin sarili natin na hindi sa lahat ng oras tayo yung nasusunod. Talagang mayroon ding sinet na guidelines ng Lord kung paano tayo magli-lead din sa ating mga pamilya. So ako po, personally, may time, medyo maigpit ako sa anak ko, kahit bata pa. Pero, na-appreciate ko rin na hindi pala dapat ganun kahigpit. Kasi, ang kagaya ng Lord, ang Lord, hindi naman siya, nandun pa rin yung mercy, yung grace ng Lord para sa atin. So, laging may pag-intindi sa part ng Lord para sa atin. So, dapat tayo din, magkaroon din tayo ng pangunawa sa ating mga pamilya, sa ating mga anak. Let's sing. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Let's sing. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Sing, we fall down. We fall down. We lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet
We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Maaari na po tayo magsiupo. Gandang araw po sa ating lahat. Ngayon pong araw na ito ay natitiyak ko na Father's Day na talaga. Ayan. Kaya yung ating message ng Father's Day na advance, ay tiyak na ngayon. Kaya extended yung ating Father's Day celebration o dalawang magsunod na linggo. And today, we will talk about a father's compassionate heart. If you have your Bibles with you, you can open your Bible at sundan niyo po yung ating pag-aaral, yung mensahe po ng Diyos sa atin ngayong umaga. Samahan po ninyo ako sa panalangin. Aming Diyos, amin pong mabuting Ama, Ikaw na kinikilalang Ama ng lahat ng Ama, Ikaw po, Panginoon, ang aming tinitingnan bilang isang mabuting halimbawa ng isang Ama na dapat pong sundin at gayanin naming lahat. Salamat, O Diyos, sa araw na ito na ibinigay mo para ang buong sambahayan ng iyong iglesia ay magkasama at kami po, O Diyos, ay bibigyan mo ng isang mensahe na bubusog sa amin pong mga espiritu. Sa pangalan ni Jesus, Amen. A father's compassionate heart, Luke chapter 15, verse 20. Meron po akong tanong sa inyo sa umaga po na ito. What would you think a father will feel and do if his precious child is not yet home or missing? Ano po ang gagawin ninyo bilang mga tatay kung ang inyong minamahal na anak ay hindi pa umuuwi, kahit pa yan ay lalaki, lalo tigit kung babae? Marahil ang gagawin natin, tatawag na tayo sa ating mga kakilala ng ating mga anak. Kaya mahalaga na kinukuha nyo po yung mga cellphone numbers ng inyo pong mga anak. Para sa kung gayon, kung halimbawa hindi pa sila umuuwi, may matatanong po kayo. O kaya naman, kung wala kayong makausap, definitely hahanapin ng isang ama ang huling lugar na pinuntahan ng kanyang anak. At kapag hindi pa nakikita, abay nag-aalala. Ano po, nag-aalala? Meron po akong isang picture, nakita ko po sa Facebook. So nawala po yung ating PowerPoint. Meron pong isang ama doon, mula po siya sa Crime Prevention, FB page, nakakatuwa. Yung isang ama na andoon sa isang madilim na bahagi o lugar na kung saan ay hinihintay niya yung pagdating ng kanyang anak na nagtatrabaho. Naandoon po, naandoon nag-aantay. At ang kumuha ng picture, itoong kanyang anak na hinihintay niya, 3 taon na. At tiningnan niya yung itsura ng kanyang ama na naghihintay, nag-iisa doon sa kanto, sa lansangan, at nag-aalala doon sa kanyang anak. So nakakatuwa naman, So makikita natin yan po yung isang 72 years old, naandoon sa isang lugar. At yun nga, inaantay niya yung kanyang minamahal na anak na babae. Siyempre sa aming mga ama, ganun yun, natural yun. Na nag-aalala po kami. And then, another question, what would you think a father will feel and do if his precious child asks for his inheritance at an early age? O doon sa mga maraming ipamamana. Ito, siguro parang medyo struggle nyo to. Sa amin namang walang ipamamana. Kundi apelyido lang. At yung aral na maaaring natutunan natin sa Diyos, alam na nila yan. So doon sa mga, paano kung halimbawa, ang inyong anak biglang lumapit? Sabihin ganun, sasabihin, Papa Christopher, akin na yung mana. Kasi gusto ko na sumama dun gusto ko ng ayoko na ng
Ako ay inyong minamanduhan. Di ba may mga ganon na mga kabataan, ayaw ng pinagsasabihan, ayaw ng tinuturuan, parang alam ng lahat ang gagawin. So, ang solusyon para wala na, putol na ang relationship sa ganon, ay di kukunin na ang mana. Ibibigay nyo ba? Alam nyo po, meron po akong nakita na balita. Yan. Sunod-sunod na natin. 74 anyos, ninakawan at pinugutan ng anak. Alam niyo po, pag mababasa niyo yan, mababasa niyo yan, nakalagay doon na humihingi ng pera, ayaw magbigay. So, nung ginawa ng anak, abay, sa galit. Binugbog yung ama, hindi pa natuwa, o di ninakawan, at pinugutan ng ulo. Kita niyo yun, ano? Grabe ang mga nangyayari sa atin pong mundo. So, tingin ko po, napakasakit po sa isang ama na nagsusumikap na gawin ang lahat, maibigay ang pinakamagandang buhay, maalwang buhay sa kanyang mga minamahal na mga anak. Pagkatapos bigla na lamang na isa sa mga anak niya ay lalapit at sasabihin, kukunin ko na ang aking kayamanan, yung aking mana. Pagkatapos ay tapos na ang relasyon ng mag-ama. Nangyayari po yan. Tingin ko ito, ebidensya na ito. Ano pang merong relasyon sa pamilya kung nagawa ng anak ito sa kanyang ama. That is why today, Father's Day, we want to acknowledge, appreciate, and recognize the invaluable contribution of every fathers today. Atin pong tingnan yung kanilang mga sakripisyo. Sila po yung mga unsung heroes ng bawat tahanan, ang atin pong mga ama. Pwede bang palakpakan natin ang ating mga tatay? O paano nyo man sila tinatawag? Daddy, itay, Papa, o mix yun, may diin, Papa. So sila po yung haligi ng bawat tahanan na itong haligi na ito ang siyang nagbibigay ng tibay, ito po yung nakatindig upang ang bawat tahanan ay patuloy pong tumayo. And it works hand in hand sa isa namang mabuting asawang babae na siyang nagsisilbing ilaw ng tahanan. Ang pagtayo po nila ang nagbibigay ng provision, proteksyon, paggagabay at pagmamahal sa bawat miyembro po ng tahanan. Kaya nga po today, we will delve into one of the most profound, touching messages po ng banal na kasulatan na makikita po natin in Luke chapter 15 verse 20. Pero you can read po naman ng buong Luke chapter 15. At ito po ay makikita natin sa istorya ng parable of the prodigal son, na kung saan makikita po natin dito ang revelation ng ating Panginoong Kristo sa puso ng kanyang ama. Makikita po natin dito yung puso ng kanyang ama, showcasing His love, compassion, and forgiveness. Kaya nga today, why the heart of a godly father is compassionate. So ang sinasabi ko po naman dito ngayon ay tayo ng mga tatay na lumalarawan at nagsasalamin naman ng kabutihang puso po ng ating amang nasa langit. So pag binasa niyo po yan, ang konteksto niyan, makikita niyo yung dalawang istoryang nauna, yung parable of the lost sheep, na kung saan ang isang tupa ay nawawala, iniwan niya ng 99, hinanap yung nag-iisa, and then yung lost coin, and then eto na po, yung parable of the prodigal son. Nagsimula po ito na kung saan yung bunsong anak, noong tatay sa istorya, ay ayaw nang sumunod, ayaw na doon sa poder ng ama, at kinuha na yung kanyang mana, kung saan inubos yung kanyang mana sa lahat ng mga layaw na may isip po ng isang tao sa kanya pong buhay. Kaya nga noong dumating ang tagutom, so pagka tagutom, magugutom ka. Walang pinipili po ang tagutom. Kahit ikaw ay may pambili, mukhang mahihirapan ka kasi wala ka namang bibiling pagkain. Na alam niyo po ba na sa istorya na maging ang pagkain, ang banlaw, alam niyo yung banlaw? Yung pagkain ng baboy, aba ay natempt na siyang buti pa ito't meron itong chop suey, balat ng kamote, lahat na ng balat-balat na pinagtalupan na ando. Natempt na siya, pero sabi niya hindi. And he came to his senses na sabi niya, hindi pwede ito. I will go back to my father and I will bow down to him. Alam niyo yung pagbalik niya, sinasabi niya, kahit na ako hindi tanggapin bilang isang anak. Yun ang mindset niya. Uuwi siya kasi gutom siya, at pag uwi niya, magpapakumbaba siya, nakasukdulang, hindi na siya maging anak, at
alipin. Ay sabi niya, buti pa yung mga alipin sa amin, kumakain ng 3 beses sa isang araw, may merienda pa. Oh. Kaya yun ang kanyang motivation ng pagbalik. Pero, the story proves otherwise. Okay? That is why, tingnan po natin, number 1, because a father's heart has a compassionate vision. Ang puso po ng isang mabuting ama o ng godly father ay meron pong mapagmahal na pagtingin. So tingnan po natin ng Luke chapter 15 verse 20. And he arose and came to his father, but when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. Sa Tagalog po sabi dito, at siya'y nagtindig. So he decided, it's time to go back. At pumaroon sa kanyang ama, datapwat samantalang nasa malayo pa siya, ay nataunawan na siya ng kanyang ama at nagdalang habag. Yung ama parang nadurog ang puso sa itsura ng kanyang anak. At tumakbo, niyakap siya sa liig. Baka isinipin nyo, sinakal. Ano ba? Yun yung sobrang pagmamahal na ang taas ng yapos mo. Di ba? Ang taas ng yapos mo, hindi po siya sinakal, ha? Niyakap siya sa liig at siya'y hinagkan. O yun, ha? Yun yung sobrang miss. Yung sobrang miss na wala ka ng, hindi mo na yung iyong awareness ng iyong ginagawa. Okay? So, una, sabi nga po doon na a godly father's heart has a compassionate vision. Makikita natin na natanawan na siya ng kanyang ama. But when he was still a great way off, malayo pa. But when he was still a great way off, his father saw him. Malayo pa siya, nakita niya yung kanyang ama na nakatingin. Sabihin na natin, nakatunganga sa malayo. Malayo ang tingin, wala namang tinatanaw. Pero ito may tinatanaw. Mahabang panahon na ang kanyang anak ay umalis, meron pa siyang isang anak na kasama, yung masipag na panganay, pero bakit siya naan doon sa kanyang gate at nakatingin sa malayo? Siyempre alam na natin yan. Sa pag-asang ang kanyang anak ay babalik. So the father's heart is one of keenness and hope. Totoo po yan. Ang puso po ng isang ama mapagpakumbaba. At sa sobrang kapakumbabaan, ito'y nagbibigay ng pag-asa. So ito yung dala-dala noong ama na habang siya'y tumitingin sa kalayuan, sa kawalan, ay umaasa na babalik ang kanyang suwail na anak. Dala-dala yung kapakumbabaan. Alam niyo kung bakit nagpapakumbaba yung puso ng ama? Na kahit siya'y ginawan ng ganong klase, ano ba sa Tagalog yung ingratitude? Ay handa siya na tanggapin. Atin pong kunin ang kultura ng mga Hudyo. Ang kultura po ng mga Hudyo, pag pinutol na ng isang taong ugnayan niya sa kanyang kapwa, putol na yun. As if you are not existing anymore. Pero makikita po natin na dito sa paglalarawan ni Jesucristo, sa puso ng amang nasa langit, waiting siya sa lahat. So this is a powerful image of God's relentless love for us. Napakaganda ng paglalarawan ng atin pong Panginoon sa pag-ibig ng Diyos sa atin pong lahat. And kahit na anong sakit na ginawa ng anak sa ama, ay hindi tumigil siya sa paghahanap sa pamamagitan ng pagtingin po sa malayo. That is why He sees us when we are far off. Tayo po, natatanaw ng Diyos. Nakikita po ng Diyos ang Ama nating nasa langit kung ano ang ating ginagawa. Ginagawa nating mabuti at ginagawa nating hindi. Ginagawang masarap sa kanyang pakiramdam at nakakasakit sa kanyang pong puso. Nakikita niya kapag tayo po ay naliligaw dahil sa mga kasalanan at sa mga kamali ang atin pong ginagawa. But His eyes are always focused on us.
Lahat yan, palagi yung nakatingin. Kahit na anong ginagawa natin, mabuti at hindi mabuti, ang Diyos ay palagi pong nakatingin sa atin. At inihintay niya ang pagkakataon ng buhay natin, that very moment in time that we will turn back to Him and once again surrender. Kita niyo yung istorya, ano? Kaya pala siya nakatingin gano'n. Kasi hinihintay niya yung pagkakataon sa buhay ng kanyang anak na manumbalik. At yan ang hinihintay ng Diyos sa lahat ng tao. Tayo naman na nakapanumbalik na sa Diyos, manatiling na andoon. At alam nyo, ang atin pong iglesia ay nagsisilbing mata na nakatanaw ang Diyos sa labas at iniintay ang pagbalik ng marami pong mga tao. Amen? Napakahalaga. A father's love does not depend on the kind of love his children give. Ang pag-ibig po ng ama, hindi po yan dumidepende sa anumang uri ng pag-ibig na pwedeng ibigay ng kanya pong mga anak. Even in the absence or even in the scarcity o shortage ng pag-ibig ng anak na ibinibigay ng anak sa kanyang ama, pwedeng wala, pwedeng meron, pero ganun pa man, a father's love is always overflowing. Umaapaw. Higit pa sa inaasahan mo. Kung iniisip natin, ang tagal ko ng suwail sa Diyos. Ang tagal ko ng suwail sa aking ama. Hindi na ako mapapatawad. Yan ang akala niya. Kung nakikilala natin ang puso ng ating mga ama, una yung ama nating nasa langit at maging ng inyong mga ama, ang laman ng puso ng mga yan, pangalan mo. Ikaw. Ikaw ang laman, ikaw ang iniisip. Kaya nga po, their love, the Father's love is untiring and persistent. Walang kapaguran ang pag-ibig ng Ama at palagi siyang nagpapatuloy. Hindi po napapagod ang pag-ibig ng Ama. Hindi siya napapagod magmahal sa kanyang mabuting mga anak at maging sa mga sawail na mga anak. Nagtutuloy-tuloy yan. Kahit na gaano tayong kasama bilang anak, nagpapatuloy ang kanyang pag-ibig. Pero marami na pong mga ama ang napagod na. At sana hindi po tayo yun. Maraming mga ama ang napagod na magmahal at maririnig natin po ito sa kanilang mga pananalita. Sasabihin nila ganito, di kung ayaw mo, di huwag. Napagod na yun. Kung ayaw mo, di huwag. Bahala ka na sa buhay mo. Kagaya ng sinabi mo, matanda ka na. Napagod na yun. At saka isa pa, dahil ginawa mo yan, panindigan mo. Pag ang ama nagsalita na ng ganun, pagod na yan. Pero sana naman, huwag. But a godly father will never say these kinds of words to his children. Hindi. Alam niyo, ang isang mapagmahal na ama, kahit natetempt siya, nasabihin ng mga masasakit na mga salitang ito, kahit na deserving ang kanyang anak na suwail, na pagsalitaan ng mahapdi, mapait, maanghang na mga salitang ito, hindi niya yung gagawin. Kahit na sa kagustuhan ng mga ama na magising ang kanilang mga anak. Ganoon magmahal ang ama. Ang amang nasa langit at ang atin pong mga ama, nakasama po natin, mapagmahal ang kanyang paningin kahit na iba ang nakikita at naipapadama ng mga anak. Kaya kayo ng mga anak, yang inyong mga ama, yan po'y kayamanan ninyo. Napakahalaga niyan. Alam niyo kung saan ko po narinig na ang amay mahalaga? One of a kind. Walang katumbas sa mundong ito pag naibaon na sa lupa. Naririnig ko sa dami na po ng funeral services na akin pong napangunahan na. Huwag na nating antayin na dumating yung ganon. Na doon nyo pa ipagsisigawan. Ngayon nyo na ipagsigawan na inyong mahal ang inyong ama, na inyong ina-appreciate. Ngayon, na masarap sa kanilang pandinig at siguradong masarap sa kanilang pakiramdam. Their eyes are uncorrupted of evil, but pure and full of compassionate vision. Ang mga mata ng ama, hindi po yan masamang tumingin sa anak. Kaya makikita ninyo, yung mga ama, kahit na yung mga anak,
pilya, matigas ang ulo. Sasabihin, ang babait talaga na aking anak. Ang bait, manang-mana sa ina. Ganun lang sasabihin, no? Wala siya nakikitang pangit. Lahat maganda. Kaya nga po, napakaganda ng paningin ng Ama kasi punong-puno po siya ng pagmamahal. Because a father's heart has a compassionate emotion. Kung kanina, may compassionate vision, mapagmahal na paningin, ay meron ding pong mapagmahal na damdamin. Ang sabi po dito sa verse 20, at nagdalang habag. Luke chapter 15 verse 20, and was filled with compassion for him. Sabi doon, at napuno, at napuspos ng habag. Yung compassion po dito, habag. Sa kanyang anak. Eh sino ba namang amang hindi mahabag? Sa itsura ng kanyang anak, na umalis ng kanyang poder, napakalusog, ang pula ng pisngi. Ano ha? Namimintog-mintog ang pisngi, ang daming muscles. Nung umuwi, aba, parang init-it na ng buong lamok. Ang dugo ng kanyang anak, putlang-putla, namamayat. Di ba? Ang dungis-dungis. Dati ang ganda-ganda ng base, ngayon naman, parang baboy na binihisan lang. So makikita nyo, no? Anong pakiramdam ng isang ama? Abay, madudurog yun. So the father's response is not one of anger or resentment, but of compassion. So yun pala, yun ang kanyang naging pagtugon sa kanyang anak. Na halip na siya'y magalit, pwede siyang magalit, buti nga sa'yo. Sabi ko na sa'yo, hindi mo kaya. Pero hindi. Yung damdamin na yun, yung habag na yun, ang umapaw sa kanyang damdamin at hindi na niya inisip pa kung ano ang ginawa ng kanyang anak sa kanya. So we as fathers do not settle or dwell on the past mistakes of our children. Ganun po dapat tayo, mga tatay. Huwag tayong mananahan doon sa nakaraang mga pagkakamali ng ating mga anak. Sa halip po, ay umaasa po tayo with our generosity of loving kindness, sila ay magkakaroon ng realization sa kanilang ginawa. At pag nagkaroon sila ng realization sa kanilang ginawa, magkakaroon po sila ng total surrender sa kanilang pong mga sarili. At magdudulot ito ng reconciliation na ini-offer po ng bawat ama sa kanya pong mga anak. Yan ang ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya nga tayo nagtitipon-tipon. We benefited from God's reconciliation. Siya pa yung nag-offer. So ganun din po tayo mga ama. The heart of God is the heart of all godly fathers out there, a heart filled of love, mercy, and forgiveness. Kung ang puso ng ama ganun din tayo dapat. Dahil sumasalamin, this compassion mirrors God's heart towards us. Nagsasalamin po yan. And number 3, last, because a father's heart has a compassionate action. So merong paningin, mahabaging paningin, merong mahabaging damdamin, ay meron din pong mahabagin na pagkilos. Sabi po dito, at tumakbo at niyakap siya sa leeg at siya'y hinagkan. Alam niyo po yung paghalik ng ama sa anak, kahit sa kapwa lalaki, hindi po karaniwan yan, hindi po yan bago sa mga Israelita. Yan po ay kanilang kultura. Pero, ang hinahalkan lamang nila ay ang pinagkakatiwalaan nila. Isang taong importante sa kanila, isang taong kanilang pinapahalagahan. No wonder na ang amang ito ay halik ang ibinigay doon sa kanyang anak. So ano pong ibig sabihin? Anong indication nito? He ran to his son. Tumakbo yung ama. Threw his arms around him and kissed him. Pinapakita lamang nung ama na kahit na ano ang ginawa mo sa akin, kahit napakapangit, napakasakit, ito ang ibibigay ko sa iyo. Isang halik na nagpapakitang mahalaga ka sa akin. Sa halip sa mga mali mong ginawa sa akin, ikaw ang mas mahalaga. Kaya nga po, sabi nila, love begets love. And hate begets hate. And whatever we give to others, we are expecting it to receive it as well. Nagbigay tayo ng pagmamahal, umaasa tayo, mamahalin tayo. Nagalit tayo,
Galit din ang ibibigay ng iba. But sometimes, it's not the case after all. Ang totoo, kapag nagbigay ka ng pagmamahal, maaring wala kang tanggapin. Tanggapin na po natin yan. Gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, wala kang tatanggaping mabuti, o inaasahan mong balik na dapat tanggapin. Ganun pa man, the Father's love is unassuming. Sabi-sabihin niya, ay, minahal ko tong anak kong ito, mamahalin ako ng aking anak. Hindi po ganun. Pinapakita lamang ng Diyos na siya ay nagmamahal ng patuloy. Tuloy-tuloy lang siyang magmahal. Kahit na hindi siya sinusuklan. Kasi tinan nyo, kung ikaw ay nagmamahal, dahil minamahal ka, paano kung hindi ka na niya mahalin? Asawa mo, magulang mo, anak mo. Ano ba isabihin nun? Puputulin mo na rin ba? Hindi. Kaya nga totoo yung kasabihan, ang mga anak nakakatiis sa magulang. Ang magulang hindi. Kasi nga, tuloy-tuloy ang kanyang pagmamahal. The Father's love is not passive but active. Aktibo siya sa lahat ng panahon. Kumikilos sa lahat ng panahon. Kaya nga pakikita natin na tumakbo siya sa kanyang anak. And makikita natin dito yung undignified act of a man sa kanyang estado na siya isang mayaman, sinaktan, pero makikita po natin ang pinakita dito, ang symbol ng ginawang pagtakbo ng ama ay yung eagerness na makapanumbalik sa pagsisisi ang kanyang anak. Restoration and reconciliation. Kaya sana sa mga tahanan po ng mga Kristiyano, walang mga yung mga nag-hold ng mga grudges sa family. Ang anak galit sa kanyang magulang, ang magulang galit sa kanyang anak, ang tagal-tagal ng panahon, hindi nag-uusap. Huwag naman po sanang ganun. Hindi po dapat ganun. So he embraces and kisses his son, signifying acceptance and affection. So ang ikinilos po ng ama, hindi dumipende sa ginawa ng anak. Ang ikinilos ng ama ay isang pagkilos na marapat sa isang nagmamahal na ama. Kaya nga po patuloy tayong magmahal. Ang kanyang pagkilos, his action, the Father's action is filled with mercy. Verse 21 hanggang 24, sinabi ng ama, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako hindi na ako karapat-dapat na tawagin anak ninyo. Kaya nga gusto niya maging alipin na lang eh. Kasi iniisip niya, na-judge niya na yung kanyang ama, na ginawa niya ng karumal-dumal na kasamaan, hindi na siya ituturing. Handa na siya. Basta ang mahalaga, makakain lang siya. Verse 22, ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at ng sandalyas. Alam niyo po kung ano ang ibig sabihin noon. Bihisan niyo siya. Yung forgiveness ng ama ay tumaklob na sa lahat ng kasamaang ginawa ng kanyang anak. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Yung ating amang nasa langit, yung iyong nakaraang kasalanan, wala na yan. Natakluban na yan ng bago mong damit. Ayon sa Galatia, si Kristo nung panahon ikaw ay binautismo, ay ibinihis mo si Kristo. Kaya nga, ang tingin niya sa atin ay anak, kasi nakikita niya ay ang kanyang anak. Suotan niyo siya ng singsing at ng sandalyas, verse 23. Sapagkat ang anak kong ito'y namatay na. Ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan. At sila nga'y nagdiwang. Napakaganda, ano po. Kaya nga po sa atin pong pagtatapos, application. Tingnan po natin. We see that God's unchanging love for us. Hindi na babago ang pag-ibig ng Diyos. Tayo, kahit nasa Panginoon na, nakakagawa pa rin tayo ng mga masasama, masakit sa Diyos. Pero hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos. Kahit nagbabago ang pag-ibig natin at pagtingin natin sa Kanya. Forgiveness and restoration. This is what God wants to offer every day sa atin po mga buhay. Yung tayo ay patawarin at muli tayo makapanumbalik. A model of our lives. Tingnan po natin, tayo po bilang mga ama, na maging modelo po siya sa Kanya pong pagmamahal, pagpapatawad, at habag.
Tayo pong lahat ay tumayo. So today we see the beautiful portrayal of a father's heart. Nakita natin yung napakagandang larawan ng puso ng Ama. Yung Ama nating nasa langit. And hopefully sa lahat po ng mga tatay ngayon, Happy Father's Day pong muli. Isang puso po na nakakakita ng ating mga brokenness. Kasi hindi siya manhid. Alam ng inyong Ama kapag kayo ay may problema. Kaya pag lalapit na lang siya minsan sa inyo, sabi niyo, ikaw ay may problema, ano? Sabi mo, para yata ang si ano ito, Jojo akuin. Parang may third eye. Kasi alam nyo, kung iniisip nyo na kay kadugso lang ng nanay nyo, di ba? Parang nanay lang nakakaalam nung ganun. Hindi po. Kasi kayo ay galing din sa inyong Ama, kayo ay bahagi ng buhay niya. Kaya lalapit siya sa iyo, ikaw ay may iniisip, may problema. Kasi sabihin mo, anak, a father's love is moved with compassion. Hahabag siya palagi. Walang ama ang magiging kampante ang damdamin kapag ang kanyang anak umiiyak. Ang kanyang anak ay may problema. Ang kanyang anak ay may nagawang kasalanan sa kanya, bibigyan kayo ng habag. And acts to restore us to fellowship. Kasi gusto niya manumbalik tayong lahat. Yan ang pag-ibig ng Diyos, Amang nasa langit. At yan din ang pag-ibig ng bawat ama na tatay nyo ngayon at wala kayong dapat gawin kung hindi pasalamatan sila. Aming Diyos, amin pong Ama, maraming salamat Panginoon Diyos sa araw po na ito. Thank you once again for giving us this beautiful message of transforming our eyes into a beautiful vision as we see our fathers today, compassionate, loving, and forgiving, full of mercy. Salamat po Diyos dahil kung kami ay papipiliin mo muli ng Ama, wala kami pipiliin kundi ang kasama naming Ama at ang aming mga ama na hindi na namin kasama. They are unique and they are genuine in so many ways. Kaya marami pong salamat sa karanasan na ipinadama mo sa amin na nakasama namin ang aming mga ama na hindi na namin kasama ngayon. And we will treasure and cherish every time na sa mga anak ngayon na meron pang mga tatay ay pahalagahan ang kanilang mga ama. Na parang nagpapahalaga sila o Diyos sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po and good morning po sa ating lahat. Many hearts are hungry tonight. Many trapped in darkness, yearn for the light. So many who are far from home, and many who are lost. Oh Lord, your wounded children need the power of your cross. As bread that is broken, use our lives. As wine that is poured out, a willing sacrifice. Empower us, Father, to share the love of Christ. As bread that is broken, Lord, use our lives. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y dadako na sa Banal na Dulang. At ngayong pong umaga, napakapalad po natin dahil may isang ama na napaka mapagmahal. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang matubos ang ating mga kasalanan. Kaya ngayong umaga po ay narito po ang tinapay na sumisimbolo ng kanyang katawan, bayubay sa bundok ng Kalbaryo.
At narito po ang laman ng saro na sumisimbolo ng dugo na tumaga sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Sabi po sa Efeso 1:7, na sa Kanya ay mayroon tayong ating katubusan sa pamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama, pinupuri ka namin, dinadakila. Maraming salamat po sa buhay at kalakasan na patuloy niyong pinagkakaloob sa amin. At ngayon pong umaga, Panginoon, ay patuloy naming inaalala ang iyong pag-ibig, ang iyong pagkamatay, at ang iyong muling pagkabuhay. At maraming pong salamat at patuloy niyo po kaming iniibig, patuloy niyo kaming dinadayo ng biyaya, Panginoon. Kailan may hindi niyo kami pinagkakaitan, Panginoon. At ngayong pong umaga, Panginoon, kayo po nasa inyong harap, patuloy niyo pong linisin ang aming puso, linisin ang aming isip, upang sa pagtanggap po namin ng banal na dulang ay maging karapat-dapat kami sa iyong harapan. At humihingi po rin po kami ng mga kapatawaran sa aming mga kasalanan. Lihim man o ito hayag, Panginoon. Panginoon, naway patuloy niyo kaming matagpuan na may gantong gawain. Lagi namin inaalala iyong pagkamatay upang sa muli niyong pagbalik ay makasama niyo kami sa langit na bayan. Panginoon, maraming salamat po. Ito po ang samantalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.
sapagkat tinanggap po sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Jesus ng gabi sa ipagkanulo ay dumampot ng tinapay at sinabi, ito ay aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay tayo. At gayon din naman hinawakan ng saro. Pagkatapos na makahapon, sinasabi, ang sarong ito ay isang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po tayo mga kapatid. Magandang umaga po mga kapatid. Ngayon po ay dadako muli tayo sa pagkakaloob. Basahin po natin ang Deuteronomio 16:16-17. Sa loob ng isang taon, ang inyong kalalakihan ay 3 bisis haharap kay Yahweh. Tuwing pista ng tinapay na walang pagpapaalsa, pista ng mga sanglinggo at pista ng mga tolda. Magdala sila ng handog tuwing haharap ayon sa kanilang makakaya, ayon sa dami ng pagpapalang tinanggap niya mula kay Yahweh na inyong Diyos. Tayo po'y manalangin. O Diyos na dakila, Panginoon na makapangyarihan sa lahat, muli Panginoon sa umagang ito ay aming itinataas ang aming kapurihan at pasasalamat sa mga pagpapala at biyaya, Panginoon, na tinanggap namin sa buong isang linggo. Ganon din po, Panginoon, ipinagpasalamat namin, Panginoon, ang patuloy na buhay at kalakasan na pinagkakaloob mo sa bawat isa amin. O Diyos na dakila, binabalik namin, Panginoon, ang kapurihan at pasasalamat sa iyo sa mga biyayang ipinagkakaloob ng bawat isa sa amin sa bahay-sambahan. Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli mo pong pag-ingatan ang bawat isa sa amin sa aming paghahanap buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. So, hello. Tunay po na napakadakila ng ating Panginoon. Ano po? Kasi simula pa noon hanggang sa ngayon ay walang pagbabago. Palaging andyan sa tabi mo kung may problema ka. Ano? Palaging andyan kapag kailangan mo siya. Kaya atin pong samahan niyo po ako, atin pong bigyan ng pasasalamat ang ating pong Panginoon. Amen po. Sa dihang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Sabayin niyo po ako. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi.
Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, o Diyos, kita'y laging pupurihin. Sa buong mundo ay aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y gumunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Salamat, Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Nasa panahon po tayo ng balitaan. Minsan pa ipinag-aanyaya po natin sa atin pong mga kabataan. Ang gagawin po nating youth camp sa June 17 hanggang 20. At ito po ay ipinananawagan po natin sa ating mga magulang na pahintulutan po natin silang mag-join or mag-participate. At ito po ay gaganapin lamang po dito sa Dizon High. Okay. So, ito po ay 4-day activities at mag-i-stay po sila overnight doon for 3 nights. Kung kaya't lalapit po kami at hihingin po ang kapahintulutan ng ninyo na mga magulang upang ipahintulot po ninyo, ipagkatiwala po ninyo sa atin pong tagapangaral. Ano po? At meron po rin namang mag-guide na mga elders sa gawain pong ito. So yun po, ito po ay sa June 17 hanggang 20 at 4-day activities, 3 nights. So yun po. Ganon din po ay magkakaroon po rin tayo ng Daily Vacation Bible School na gaganapin po sa July 1 to 5. So doon po sa atin pong mga magulang ay ipinag-aanyaya po rin natin na dalhin po nila ang kanilang mga anak para sa Daily Vacation Bible School. Ano po? Again, ito po ay sa July 1 to 5. At
Meron na po tayong mga guro na nag-train po sa Manila Bible Seminary upang pangunahan po ang pagtuturo po sa gawaing ito. Pinag-aanyaya po rin natin ang gawain po natin sa July 26 to 28 at ito po ay ang ating National Convention na gaganapin po sa dako ng General Santos City. So, yun po at mangyari pong manatili po tayo sa gagawin po nating pag-recognize po sa ating mga ama ng tahanan. Isa-celebrate po natin ang Father's Day immediately after po ng ating service at ito po ay matatapos po ng 10 o'clock. So wala po tayong back-to-back Bible study ngayong umaga. At ang gagawin po natin ay isa-celebrate po natin ang Father's Day. Bibigyan po natin parangal ang atin pong mga ama ng tahanan. So bawat isa po ay inaanyayahan na manatili at makiisa po sa gagawin po nating pag-recognize sa mga ama ng tahanan. So yun lamang po at marami pong salamat sa bawat isa. Wala ba? Yan. Inahayahan na po magsitayo ng lahat. At sige, siyempre dahil weekly tayo kung magkita, tayo naman po muna yung magkumustahan at tayo sama-sama umawit ng siglang awitin. Hi love, kumusta ka? Ako'y nagagalak na makita ka. Hi love, kumusta ka? Ako'y natutuwa na makasama ka sa pagpupuri sa Diyos Ama at pagdiriwang sa kabutihan niya. Ako ay masaya at present ka. Hi love, kumusta ka? Ako'y nagagalak na makita ka. Hi love, kumusta ka? Ako'y natutuwa na makasama ka sa tuwing tayo'y nagkakaisa. Bumubuhos ang pagpapala niya. Tuwang-tuwa sa atin ang Diyos Ama. Minsan pa. Hi love, kumusta ka? Ako'y nagagalak na makita ka. Hi love, kumusta ka? Ako'y natutuwa na makasama ka sa tuwing tayo'y isa. Bumubuhos ang pagpapala niya. Tuwang-tuwa sa atin ang Diyos Ama. Hi love, kumusta ka? Ako'y nagagalak na makita ka. Hi love, kumusta ka? Ako'y natutuwa na makasama ka sa tuwing tayo'y nagkakaisa. Bumubuhos ang pagpapala niya. Ako ay masaya. Ako ay masaya. Ako ay masaya at present ka. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at para sa ating closing song, sabi nga po kanina, di ba, dun sa message, the moment na na-realize nung bunsong anak na mabuti pa yung baboy, nakakakain, di ba? So, yung mindset niya doon, kung tawagin, utak alipin eh. 'Di ba? Gusto niyang bumalik sa ama niya para magkaroon ng blessing, makakain, 'di ba? Hindi yung love, hindi naman siya umuwi sa father niya dahil sa pagmamahal, umuwi siya sa father niya para sa pagkain. So, may time ganoon din tayo sa ama natin nasa langit. Gumagawa tayo ng mga bagay para sa kanya, para makuha yung blessing, para makuha yung love. Nagmi-ministry tayo, nagwawalis tayo ng church, nagsaserve tayo sa Kanya.
para makuha yung love. Pero ang di natin alam, love na tayo ng Panginoon. Hindi mo na kailangan gawin yung mga bagay na yan. Love na tayo ng Lord. Kaya hindi na natin kailangan, wala na tayong dapat patunayan sa Kanya. Imbes na gumawa tayo para sa Kanya, para sa blessing, ginagawa na natin ngayon yung mga bagay na to dahil sa overflowing love niya para sa atin. 'Di ba? Nagsaserve tayo hindi para sa love. Love na niya tayo, kaya tayo nagsaserve. Amen? We are blessed kaya tayo nagsaserve sa ating Amang nasa langit. Kaya ngayong umagang ito, taas natin ating mga tinig, awitan natin. Dahil araw ngayon ng mga ama, at ating ama din ang ating Amang nasa langit ay deserve din na mabate at awitan. Let's sing. Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Oh Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Hear us as we pray. Sing our Father. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. And sing, hear our song as it rises to heaven. May your glory fill the earth as the waters cover the sea. See our hearts and remove anything that is standing in the way of coming to you today. And sing our Father. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. And though we are few, we're surrounded by many who have crossed that river before. And this is the song we'll be singing forever. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Let's worship the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Oh Lord, we need your mercy, and we need your grace today.
Hear us as we pray. Aming Diyos, aming Panginoon, salamat po sa araw na ito. Sa oras pong ito, Diyos, sinamahan po niyo kami at nawa makita po niyo, O Diyos, kung paano po namin binanik sa inyo po ang lahat ng pinakamabuti na pinagkaloob niyo sa bawat sa amin. Ikaw po ang Diyos na nagbigay sa amin, nagturo kung paano po kami sumunod po sa inyo. Isa ka pong Ama na mapagkumbaba po sa bawat sa amin, mapagmahal, at ang iyong pong pag-ibig na yun ay hindi po nagbabago mula pa noon hanggang ngayon. Sa pagmamahal po niyo sa amin, Ama, ipinagkaloob pa po niyo sa amin ang inyong pong bugtong na anak, Panginoon namin sa Kristo, na siyang tunay na nagbigay sa amin na isang wagas na pagmamahal, kaligtasan ang aming pong natamo. Kaligtasan, O Diyos, na aming pong kinagagalak pagkat ikaw po yung nagbigay sa amin ng walang hanggang pag-asa sa buhay nito. Salamat po, Panginoon, at nawa dalangin po namin ang isang matagumpay na pag-celebrate ng Ama dito sa lupang ito, O Diyos. Nawa, Panginoon, kung paano mo pinagkaloob sa amin, ipinakita sa amin ang isang mapagkumbabang puso, isang mapagkumbabang Ama ng lahat ng Ama, Panginoon. Nawa, matutunan din po ng mga Ama sa lupang ito na ipakita din ang pagmamahal nila sa kanilang mga anak. Salamat po, Diyos. At ang hiling po namin ay ang kapatawaran na aming pong mga kasalanan, hayag, hindi hayag, Panginoon. Ikaw po nakakabatid niyan upang makita po ni Diyos ang aming pong paglalakbay sa lupang ito hanggang sa ikaw po ay dumating at kasamahin kami dyan sa banal na tahanan, sa iyong lupang kinalalagyan at sa langit na bayan na aming pupuntahan. Salamat to, Diyos. At muli, ang aming pong dalangin, Ama, ay ang mga youth camp, nagaganap mga campers, Panginoon, mga kabataan, lalaki, babae, O Diyos. Samahan po sila ng magandang panahon, gabay at patnubay, O Diyos, ay pagkaloob po ninyo sa vicinity na kanilang pupuntahan. Gayon din po, Panginoon, sa lahat pa ng kanilang adikain. Nawa, makita po nila ang maging katuparan ng minimiti ng campers nito, ang isang magandang bukas para sa itatatag na kanila pong pag-ibig po sa inyo. Salamat din po. At ganun din po, Panginoon, samahan po niyo sila, Daybreak at si Raven, sa nila pong exam po bukas, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, sumama sa kanila. Ikaw po, Diyos, ang magbigay ng talino, makita po nila yung tamang sagot upang ito po ay maipasa nila sa kanila examen sa ikatatagpo ng kanilang pamumuhay. At nawa rin po, Panginoon, patuloy po nilang maibalik ang pasalamat nito sa iyong dakilang po. Salamat po, Diyos, muli sa bawat isa na narito, Diyos. Basbasan po niyo, Diyos, ng iyong mapagpalang kamay. Kaluwalhatian po niyo, Diyos, ang siyang lumukob sa apat na sulok ng lugar nito. Basbasan po niyo minsan pa, O Diyos, ang lugar nito. Nawa, O Diyos, sa iyong pagbabalik, makita pa rin po ninyo ang iyong pong mga lingkod nito na patuloy, nagpupuri,
nagbibigay ng kulugan sa iyo at higit sa lahat. Naway makita mo, ikaw po yung Diyos na nagmahal sa amin at maibalik po namin ang kalwalatian sa iyong dakilang pangalan. Sa tanging pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala, ang biyaya natin Panginoong Kristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakipisan ng Santong Espiritu ay sumayang noong lahat. Siya nawa. The Lord bless you and keep you. The Lord lift His countenance upon you and give you peace. And give you peace. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord be gracious, gracious unto you. Amen. Amen. Yan, palakpakan po natin ang Panginoon. God bless everyone. See you po next week. May program ba?